Ulit po, magandang araw po sa ating lahat. Ayan po. So ngayon po, pag-uusapan po natin ay tawag na karunungan. So mga kapatid, hanggang kailan? Sabi ng Panginoon, hanggang kailan po? Hanggang kailan ninyo pagsasarahan ng tenga ang Panginoon? So, bago po tayo magpatuloy, tanongin po muna natin yung sarili natin. Kapag may nagbibigay po ba sa inyo ng magandang tayo, pinapakinggan ninyo? Or, minsan, alam mo kung tama yung sinasabi, pero dineded pa mo na lang din. Kasi po, yun nga, sabi ko kanina, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So, pinapakita po dito na ang karunungan ng Diyos ay tumatawag sa atin. Hindi po yung nakatago. Naririnig natin ito sa kanyang salita. Sa mga taong nagmamalasakit sa atin, sa tuwing pinapaalala ng concession natin na kung ano ang tama at mali. Pero syempre, as an individual, tayo pa rin mag-decide kung makikinig ba tayo o patuloy tayo sa pagtanggil. Hindi po ba? Tandaan po natin na lahat ng ginagawa natin desisyon sa buhay ay meron po yung kasamang resulta sa dulo. Kaya, ayan po, makikita natin sa verse 21, ang sinabi dyan, ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. Siya'y sumisigaw sa mga panulukan, sa asungan ng mga pintuang bayan. Sinasabi po dyan na yung karunungan ay humihiyaw sa lansangan, di ba po ba? Meaning, hindi po tahimik at hindi po nakatago yung karunungan ng Diyos. Para po yun siyang, kunwari may isang ina, may nanay. Tapos, yung nanay, nakita niyo yung anak niya na patungo sa delikado sa delikadong lugar. Siyempre, as nanay, tatawagin yung anak niya, anak, pumunta ka dito, bumalik ka dito, delikado dyan. Hindi po ba? So, bakit yung sinasabi ng nanay? Kasi, gusto niyang protektahan yung anak niya laban sa kapahamakan. Mga kapatid, ganun din po ang Panginoon. Pinoprotektahan niya, nilalayo niya tayo sa kapahamakan na pupuntahan natin, which is hindi natin alam. Kaya ang tanong po ay, naririnig mo ba ang tawag ng Diyos? O naririnig mo naman, pero hindi mo talaga siya pinapansin. So sinabi po sa 22, verse 22, hanggang kailan kayong mamamusmos, magsisilbi sa inyong kamusmusan, at ang mga nanunuya ay itigil sa panunuya, at ang mga mangmang ay magagtanim sa kaalaman. So verse po na ito, tinatanong tayo ng Panginoon kung hanggang kailan. Sabi ng Panginoon sa atin, anak, hanggang kailan? Hanggang kailan mo ako pagsasalan ng tenga? Hanggang kailan mo ako pagtitigasin ng ulo? At sa verse po na yan, merong tatlong tao na tinukoy, which is yung musmos, ayan. Una ay ang musmos. So, sino ba yung mga musmos? Yung mga tao musmos, sila yung madaling ma-impluwensyahan. Sila yung mga tao mabilis maakit ng mundo. Sila yung mga tao go with the flow. Alam nyo yun? Yung ganong mga tao. So, sabi dito, halimbawa, alam mong mali ang magsinungaling. Pero dahil mga kaibigan mo sila, mas pinili mong magsinungaling. So bilang anak ng Diyos, huwag tayong basta-basta sumunod sa agos ng buhay. Matuto tayong tumayo sa kung saan ang tama. Huwag natin baliin yung prinsipyo natin. Huwag tayong pabago-bago ng desisyon. Huwag tayong nakadepende sa mga maling kaibigan na meron tayo. Amen po ba? Amen. Sumunod po sila, nabanggit doon yung
kanya. Sinabi mo sa kanya na, hindi ko naman na kailangan yan. Kaya ko naman na yung sarili ko. So, bakit pa ako makikinig? Diba? Yan po yung mga tao na nanguya. Ayaw po nilang tumanggap ng payo. Sumunod po ay mga mangmang. Yung mga taong mangmang, sila yung ayaw matuto. Hindi porket ayaw nilang matuto, wala silang alam. Hindi nila alam ng mga bagay. It's just that hindi lang nila gusto na matuto. Kasi, meron silang paniniwala, may nag-hold back sa kanila na huwag kang makinig sa kanya. So, parang sinasabi ko lang, yung alam, kunwari, diba? Alam mo, kapag nagbasa ka ng Biblia, nandoon nakasulat kung paano magpatawad. Pero, kahit naririnig mo yun, na nandoon nakasulat ng pagpapatawad, ayaw mo makinig. Kasi bakit? Kasi yung samaan ng loob, nasa puso mo pa rin. Ayaw mong matuto. Ayaw mong magbigay ng pagpapatawad dahil ayaw mong magpatawad. So, bakit nga po ba minsan ang hirap-hirap natin makinig at sumunod? Natanong niyo po ba yun minsan sa sarili ninyo? Sabi nga diba sa Efeso 1 verse 3, babasahin ko po. Noong unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga suwain. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pitan ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga tao kinapupuutan ng Diyos. Dati, tayo po ay patay sa ating mga kasalanan at sumusunod na po tayo sa agos ng buhay. Sumusunod na tayo sa agos ng mundo ito. Naging alipin tayo ng ating sariling pagnanasa. Kaya, kung sa sarili lang po natin, natural, matigas talaga yung ulo ng tao. Nature natin yun. Pero, mangyayari yun dahil wala sa buhay mo ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So, tinatanong po tayo ng Panginoon, hanggang kailan tayo mananatili sa kalagayan ganyan? Sinabi po sa verse 23, magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sa pangatlo po natin point is that binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong magbago. Hindi po ba? Amen. So, sinabi dun sa verse 23 na magsibalik kayo sa aking saway. Mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Yan po yung magandang balita ng Panginoon para sa atin. Hindi niya lang tayo sinasabihan na magbago ka, kundi siya mismo yung magbabago sa atin. Sabi niya nga sa Ezekiel 36 verse 26, chapter 36 verse 26 to 27, aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagamitin ko pasunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tungkulin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Amen. Amen. Grabe. Hindi po ako may sabi ng mga kapatid. Galing po yan sa Biblia, nakasulat po yan. Ang Diyos po galing po yan sa Diyos. So mga kapatid, kung pakiramdam niyo po na matigas ang puso ninyo, mahirap kang makinig sa payo ng Diyos, huwag kang mawalan ng pag-asa. Lumapit ka lang sa Kanya kasi siya ang magpapalambot ng pusong bato mo para magkaroon ka ng kakayahang sumunod sa Kanya. Yes. Pag na-realize mo na mali ang ginagawa mo, bumalik ka lang sa Kanya.
Kasi bumalik ka sa Kanya, tapos pwede mo sabihin sa Kanya na, Lord, sorry po, nagkamali po ako. Alam ko kung mali ito. Tulungan niyo po akong magbago. Amen po ba? Yes, amen. Mga kapatid, hindi po kahinaan ang pag-amin na kailangan natin Diyos. Kasi yan po yung sign ng pagpapakumbaba. Kaya kapag pinapaalalahanan tayo ng Diyos, huwag po natin isipin na hinuhusgahan tayo. Kasi yan po yung paraan ng Panginoon para ilayo tayo sa kapahamakan. Amen po ba? Amen. Sinabi po sa verse 24 to 25, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang kinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. May mga tao pong umatanggi ng paulit-ulit sa Panginoon, sa karunungan ng Panginoon. Tumatawag yung karunungan, pero nagbibigay-bigihan sila. Inunat na ng Panginoon yung kamay niya, pero iniiwasan pa rin ng mga tao. So, ang mahalagang aral po dito is, hindi naman lahat ng malaking problema ay biglang dumadating na lang. Kasi po, nagsisimula yan sa maliit na maling desisyon. Isang beses mo ginawa, pero inulit mo pa rin. So, ang mangyayari po nun, kapag paulit-ulit, nagiging habit na siya. Kapag paulit-ulit natin tinatanggihan yung payo ng Panginoon, pinapaliwala po natin yung babala niya sa atin. Pinipili natin palagi yung mali. At inuulit yung mga maling desisyon natin sa buhay. Nagiging habit po yung ganong attitude. Huwag po natin antayin na lumalayo yung sitwasyon bago po tayo makinig sa Panginoon. Mas maganda pong sumunod na tayo habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Huwag natin sabihin or huwag natin antayin na buhusan tayo ng maraming huwag natin antayin na paluin tayo ng gusto ng Panginoon, na ubusin niya yung mga akala natin, achievement natin, akala natin success yung para sa atin. Pero ginagawa yung Panginoon para i-humble down ulit tayo. Kasi baka nasa maling direction ka ulit. Tawa ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumating na parang libo-libo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Sa verse po na ito, gumamit ang Biblia ng larawan ng ipo-ipo at ng bagyo. Pinapakita ko rito kung paano o kung gaano kaseryoso yung magiging epekto sa atin ng resulta kapag patuloy po natin tinatanggihan yung karunungan. Amen po ba? Amen. So, ayun po yung parang kapag patuloy tayo sa maling desisyon, paulit-ulit natin pinipili yung maling desisyon, mas malaki siyang problema. At yung mga desisyon na ginagawa natin sa buhay is either good or bad. Pagdating ng panahon, aanihin po natin lahat ng bunga na ginagawa natin. Sinabi po sa verse 28 to 30, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan. Sapagkat kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw nila sa aking payo. Hinamak nila ang lahat kong pagsaway. Sa verse 38 po, dumating na sila sa punto, tumatawag sila sa Diyos, pero hindi na po sila sinasagot. Pero po, hindi ibig sabihin nito na ayaw nang magpatawad sa atin ng Panginoon. Ayaw nang patawarin ng Panginoon yung mga totoong gustong magsisi. Ang sinasabi po dito sa verse na to ay yung may mga bagay na kapag nasira dahil sa katigasan ng ulo natin, hindi na po siya mabilis ibalik. Kapag nasira yung tiwala, hindi po siya madaling buuin ulit. Napakahirap na po nung ayusin. Kaya huwag po natin antayin na dumating yung araw na masasabi natin sa sarili natin na sana pala nakinig na lang ako noon. Sana pala hindi ko na
ginawa yung mga bagay na ikakapahamak ko. Sana pala nakinig na lang ako kay mami dati. Diba? Sana pala sinunod ko yung payo ni Pastor. Sana pala nakinig ako kay Ate Faith. Sana hindi na umabot sa ganito kalaking problema ko. Sana hindi na ako tinanggalan ng Panginoon ng mga bagay na importante sa akin. Sinabi po sa verse 31 to 32, kaya kakainan nila ang bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog sa kanilang sariling mga pakana. Sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam at ang pagsasawalang bahala ang sumisira sa hangad. So, aanihin po natin yung mga tinanim natin. So, sa madaling salita, kung anong tinanim mo, yun yung aanihin mo. Kaya, tingnan po natin yung mga kaibigan natin kung mabubuti ba, yung mga desisyon natin sa buhay. Magtanim po tayo ng mabubuting salita, yung mabubuting gawain, at syempre, pagsunod sa Diyos. Kasi lahat po na yan ay aanihin natin. So, ang tanong po ay, ano ang itinanim mo ngayon? Isipin po natin mga kapatid. Ano kaya yung tinanim ninyo ngayon? Anong tinanim ko ngayon? Aani ba ako ng magandang resulta in the future? Or aani ba ako ng mga maling resulta in the future? Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. Ayan po ang mabuting pangako ng Panginoon sa ating mga kapatid. Ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. So, hindi po ibig sabihin din na kapag nakinig tayo sa Diyos, mawawala na tayo ng problema. Hindi po ba? Yes. Kundi, ang ibig sabihin po ito is magkakaroon tayo ng kapayapaan, ng tamang direksyon, at ng kapanatagan. Hindi po ibig sabihin ito na wala nang bagyong darating sa buhay natin. Ang ibig sabihin po ito, kapag may problema na dumating sa buhay natin, alam natin kung kanino tayo lalapit. Alam natin kung sino kakapitan natin dahil may Diyos tayo sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Ang tanong po ay hindi tumatawag ba ang Diyos? Kasi ang totoo tanong po dito is, nakikinig ka ba? Kapatid, nakikinig ka ba? Huwag po natin antayin na ibagsak tayo ng Panginoon sa malaking bagyo bago tayo matutong makinig habang tumatawag ang Diyos. Pakinggan natin siya. Dahil ang taong nakikinig sa Diyos ay may malinaw na direksyon sa buhay. At may pagtitiwala anuman ang dumating sa buhay. So, mga kapatid, gusto ko pong itanong, or gusto ko pong sabihin niyo sa mga katabi niyo. Kapatid, nakikinig ka ba? Nakikinig pa kayo. Kapatid, hanggang kailan? Kasi ngayon na ang panahon para makinig. Amen. Kaya mga kapatid, bilang pagtatapos, alalahanin po natin yung paalala sa atin ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 10. Sabi niya, lalo kayong magsikap upang mapatunayan na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Amen. Kung gagawin niyo ito, hindi kayo matitisod kailanman. Napakaganda. Amen. Diba? Ang pakikinig natin sa karunungan ng Diyos ay hindi para atrasan ang kaligtasan natin.